kasi ng Israel, ano po sila, araw-araw po silang nagdadasal, nag-aayuno. Pero po, ano po, hindi po nasayang po yung Diyos po sa kanila. Tapos, wait, hindi po nasayahan ng Diyos sa kanila po kasi, ano po, yung sa pag-aayuno po nila, pansariling kapakanan lang po nila yun. Kasi po, hindi po nila tinutulungan yung mga mahihirap po, inaapi, tsaka po yung humihingi po ng tulong sa mga ano po, sa mga mamamayan po ng Israel. Marami po yung mayayaman pero hindi po tumutulong. May mga kapangyarihan po sila pero sila pa po yung nang-aapi. Tapos meron po dito na nakita na po nila yung mahirap pero wala po silang ginagawa. Kaya po nagsalita po ang Panginoon ng malinaw at ibinigay ang tunay na kahulugan ng pagsamba kasama ang mga magagandang pangako para sa sino mang susunod sa kanyang kalooban. Pwede po bang pakibasa po yung Isaiah 58 verse 6 po? Kung pag-aayon ang gusto kong gawin ninyo, palayain ninyo ang mga di makatarong binabilanggo, palagin ninyo ang talikala ng inyo, mga inalipin, palayain ninyo ang mga inaapi at balikin ang mga pamatok ng mga alipin. Sinasabi po rito ng Diyos na hindi sapat ang pag-aayon natin sa araw-araw kung masama naman ang pakikitungo natin sa kapwa natin. Gusto ng Diyos na umiwas tayo sa pananakit, pagiging mapanghusga, pang-api, at panlalamang sa kapwa. Ang tunay po na pagsunod natin sa Diyos ay makikita sa mabuting pakikitungo natin sa mga kasama po natin at sa kapwa po natin. Sa verse 7. Ang mga nanggutom ay inyong pakainin, ang mga walang tirahan ay inyong pinulugin, ang mga walang pisod ay inyong bigyan ng mga labit, at sa mga nangangailangan, mga kamag-anak ay huwag kayong magkakatid. Sa verse 7 po, ito po ang paraan ng pagtulong na itinuro po mismo ng Diyos. Ang pagtulong ay walang pinipili, ito ay pagmamahal na galing sa Diyos na para sa lahat. Sa verse 8 po. Kapag ginawa niyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan, na parang bukang liwayway at pagagalingin ko kayo agad. Ako ang inyong Diyos na masugid ang mamumuna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Sa verse 8 po, kapag gumawa po tayo ng mabuti na wala sa puso po natin, ay maganda buhay ng lang. Hindi po agad siya, ibig sabihin po na may pagpapala po, hindi po agad siya po about po sa pera. Pwede pong magkaroon po tayo ng kapayapaan, magiging maayos, maliwanag at masagana ang ating buhay, o maging magandang relasyon at pagpapala mula sa Panginoon. Verse 9 po. At kung dumulog kayo sa akin para mingin ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan nyo ay na inyo ang pang-api, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, Sa verse 9 po, pinangako po rito ng Panginoon na pakikinggan niya ang mga taong may mabuting puso at marunong tumulong sa kapwa. Tapos, kapag tayo naman po ay nangailangan at kapag humingi po tayo ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin, sasabihin niya ng malinaw po sa tutugon po yung Panginoon po na sinabi nga po dito, naririto ako.
Yun po yung sasabihin po sa atin ng Panginoon po sa prayer po natin. Kapag tayo naman po yung nanghingi po ng tulong po sa Kanya. Yun. Question po. Question kayo. Tapos po, tapos po. Question daw po sige. May naiintindihan mo ba kayo? Meron po? Hindi ko lang po naiintindihan. Ulit daw po. Pag sinabi mo bang pag-aayon, no, ano po yung pumapasok sa isip? Ayun, no? Pag sinabi mong pag-aayon, no, ano po yung pumapasok sa isip natin? Pag-aali. Pero fasting na. Fasting ka. Ano po? Pag mag-aayon mo pa po, ibig sabihin po na hindi ka po kakain ng ano po, mga pagkain po, bagus po. Kailangan mo po maging gutom at uhaw po sa presensya ng Diyos po. Nanalangin ka po doon, magbabasa ng Bible po at pupurihin mo po ang Diyos po. Pero sabi hindi sapat yung pag-aayon kung ang puso natin is wala rin sa Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin pag-aayon, kahit anong gawin natin sakripisyo, mag-pray, magbabasa ng Bible, kung yung heart natin is hindi para sa Panginoon, baliwala, useless. Kaya bago po natin gawin yung mga bagay, siya sa atin po natin maigi yung ating puso kung ano po yung nararapat natin gawin bilang isang mananampalataya at bago tayo marap sa Panginoon. So, di ba sabi pag-aayon, okay, fasting. So, given naman na, hindi pa naman sa edad, pwede na ba sila mag-fasting? So, hindi pa sila nakapag-fasting, no? Dati na lang, given na scenario, nagsiserve ka kay Lord. Pero yung puso mo, halimbawa, magsisimba ka bukas, pero yung puso mo, meron pang galit doon, mainis pa, nakakalugod ba kay Lord kinabukasan na yung galit, inis, tampo, nandun sa puso mo, tapos bukas, sa harap ka sa kanya na nandun ka rin, nakakalugod mo ba yun? Ayun ngayon yung sinasabi ko na tawag doon kahit sa akin na ang pangit na yun, na nagsaserve ka kay Lord, pero mali yung mga ginagawa mo. Yung harap ka sa kanya na alam mong sa sarili mo may kasalanan ka. Parang ang pangit tingnan kasi hindi mo lang sarili, hindi lang yung si Lord yung niloloko mo, pati yung sarili. Ibabasahin ko ako. Dito rin po siya sa rin. So, yung title po, di ba po yung tumulong? So, babasahin ko. So, may lalaki po na nangingi po ng tulong sa kapamilya niya po para sa kanyang mga bayarin po. Mabigat man po para sa kapamilya po na tulungan siya dahil marami rin po kasi bayarin po sila na dapat bayaran. Pero kahit ganun po, ginawa pa rin po nila lahat para tulungan yung lalaki po na yun. Then sumulat naman po yung lalaki sa kanilang bilang pasasalamat po. Ang nakasulat po, lagi na lang kayo tumutulong, pero iniisip nyo na maliit na bagay na ito. Pero po sinabi po doon, hindi po maliit na bagay ang pagtulong po natin sa kapwa, lalo na po sa paningin po ng Diyos. Ito rin po yung nais na iparating ni Propeta Isaiah po sa mga Israelita po. Dahil po nag-aayuno po yung mga Israelita, ngunit po patuloy pa rin po sila nag-aaway-away.
sinabi niya rin po na palayain mo ang mga di makatarungang ipinabalanggo. Kalagin niyo ang tanikala ng mga inyong inaliking. Bigyan niyo ng pagkain ng mga nagugutom. Patirahin niyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan niyo ng damit ang mga walang damit at tulungan niyo ang inyong mga kaanak. So sinabi rin po dito ni Isaiah na kapag ginawa po nila yon, sisikat yung liwanag sa kanila at maghahatid ng kagalingan po sa atin. So ganoon din po ganoon po ang ginawa ng kapamilya ng lalaki po. Tumulong pa rin po sila kahit nagigipit na po sila. Kasi po may pangako naman po ang Diyos sa mga mapagbigay. Sinabi po doon na mahahayag sa inyong unahan ang mabubuting inyong ginawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Dahil po nagbigay sila sa kanilang kapamilya, lalo silang pinagpala ng Diyos. At higit na mapagbigay ang Diyos dahil ibinigay niya ang lahat sa atin ng may pagmamahal. So ibinigay po ng Diyos sa atin ang lahat. Kaya sundin din po natin ang kanyang halimbawa at pag-unawat sa atin. Ayun lang po. So may question po po. Pero sa panahon kasi na yan, is okay yun. Kasi hindi pa ganun kasama yung tao siguro. Or hindi pa ganun. Kasi sa ngayon, kung tutulungan mo yung tao na sabi dyan, yung walang bahay, walang damit. Diba? Parang kung may nakita kang tao na naglalakad lang, syempre, ano mo naman di-discern mo sa kanya na wala siyang sariling bahay, wala siyang, kasi yung itsura niya, like sa mga, sa mga palabo, sa mga palager. Hindi, syempre makikita mo, mahirap naman tulungan yung gano'n, lalo nga may edad na tapos pagtitirahin ko sa inyo. So, maganda siguro gagawin sa mga gano'n. Baka kasi yung iniisip ng bawat isa sa atin, hindi basta-basta yung pagtulong. Ang pwede natin may tulong sa kanila siguro is saan ba sila pwedeng department ng pamahalaan para matulungan sila. Like, yan, DSWD. So, pwede natin sila ilapit sa DSWD na halimbawa, kung sa bata, kahit ang matanda mo, pwede rin naman. Basta wala silang like sa yung may sira yung ulo, so dapat nalim sila sa mental. Hindi, maraming ganyan, di ba? Yung mga nakita natin sa kalsada. Kasi hindi na binapansin din ng gobyerno natin yung gano'n. Kasi nga, nagkakainin nila yung gastos. Pero dyan nakalagay, sabi, tulungan. Yun siguro yung maaari natin magawa bilang isang Kristiyano. Pero madalang sa Kristiyano ang magkakaroon ng ganang kaisipan.